At finally mga idols, ang bagong model release ng Suzuki Motorcycle Philippines. Yan nga po ang bagong classic style scooter. Walang ibang Access 125 ay finally makikita na natin this October first week. At sa Facebook page nga ng Suzuki Motorcycle Philippines, ang kanilang launching nito ay dyan magaganap sa Market BGC Taguig, no? Kung kayo available, pwede kayong pumunta dyan dahil meron silang actual test ng mga unit. Mga idol, kung tayo po ay maimbitahan ng Suzuki, why not? Pwede natin subukan to. Pero siyempre, selected lang ang mga vlogger na ini-invite nila dyan. At yan naman pong event na yan ay open sa lahat. So pwede nyo makita, sakyan, i-test ride ang bagong Suzuki Access 125. Napakaganda rin ng kanyang pinaka front headlight design. Bagong design yan. Etong pinaka gasolina natin nasa likod, kakaiba po ang bagong Access 125 na to. Well, dalawang klase ang ilalabas natin. Meron tayong standard version at Ride Connect. So, ang Ride Connect po ay naka-fully digital instrument panel at ang ating namang standard version ay naka-analog display. At para naman sa design at style ng bagong Access 125, ang dami pong nag-comment sa atin regarding sa kanyang mga wheels or gulong. Especially dahil ang kanyang front ay size 12 at ang rear tire naman ito ay size 10. So, madami po talaga ang nagbigay ng hindi magandang komento regarding dito sa design na to ng Suzuki. Yan po ay made in India. So, meaning yung mga dati nilang design, dati nilang mga motor, ay mayroon naman dahilan bakit size 10 yung likuran. At sabi nga nila, magandang acceleration, magandang handling pagka ganun yung kanilang size ng gulong. Well, tayo kasing mga Pilipino, mahilig tayo sa pagandahan, papormahan. At syempre, gusto natin magandang tignan yung ating motor. Kaya mas prepare natin na parehong size 12, yung front and rear, di ba? Pero yun nga, ang ating bagong Access 125, yun lang naman yung nakikita kong mga issue or concern ng mga Pilipino nating mga idols dyan. So yun mga idol, overall naman maganda yung kanyang pinaka-design at style, yung kanyang pinaka-mirror, ano? Classic ang style niya, round mirror na naka-chrome pa siya, no? Plus yung kanyang headlight, meron ding chrome finish. At ang model na to, marami naman siyang magagandang mga features. Kaya isa-isay natin lahat yan, mga idol. Especially yung kanyang pinaka-ilaw, lahat yan. All LED, mga idol. So, LED lights to, no? From headlight niya, yung kanyang pinaka-low and high beam, LED. Yung signal light niya, LED rin. Position light or yung daytime running light, LED rin. At yung kanyang tail light. Ang color pala na available para sa mga standard version natin, meron tayong color green, color black, at color white. So, tatlong kulay lang po ang pagpipili natin sa standard version. At para naman po sa Ride Connect, yung merong phone connection, isang kulay lang, color blue naman mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang engine type mga idol. Yan po ay 124cc, single cylinder, 2 valves, air-cool at yan po ay fuel injected with CVT transmission. Pwede nating start to via electric at kickstart. Diba? Dalawa pa yung ating starting para sa engine. At may max power to 8.3 HP at maximum torque naman na 10.2 Newton meters. Para naman sa sukat ng bore by stroke, 52.5 by 57.4 mm. Dahil ito po ay air-cool, syempre mas maganda yung ating maintenance dito. Hindi magastos. Gaya po ng mga liquid cool na talagang kailangan pa natin bumili ng coolant. So ito, mas less yung ating gastos dito sa makina na to. At kagandahan dyan, pag ayaw naman gumana yung kanyang pinaka-electric start, pwede natin i-start to via kick, no? Yun ang kagandahan dyan. Kasi madalas, pag naluluma na yung motor natin, yan yung nagiging problema. So meron tayong option na kickstart. Besting yan, mga idol. At syempre pa, pagdating naman sa kanyang pinaka-suspension, ang front nito ay naka-telescopic forks. At maganda naman yung ating nilagay nila dito na kanilang suspension, magandang handling. At yan po ay parang kapareho din ng Burgman EX, no? Para naman sa ating suspension sa likuran, yan naman po ay naka-unit swing. Heavy duty yan, ano? Kahit meron tayong angkas o meron tayong passenger, kayang-kaya yan. So mga idol, suspension pa lang talagang maganda ng handling nito dahil Japan quality, gawa ng mga Japanese engineers yan. Well, para naman sa ating braking power, ang front ay naka-disc brake at yan po ay may combined braking system at sa likod naman ay naka-drum brake mga idol. So combination yan, meron tayong CBS para sa braking power. Ang seat height naman ito may sukat 773 mm. So perfecto sa mga Filipino riders mababang seat height. At ang kanyang luggage naman,
may total storage to 24.4 liters mga idol. Kaganda niyan, meron tayong mga utility hook at middle floorboard or gulay board na tawag natin. Malapad dyan. Ang fuel nito kakaiba, nasa likuran, 5.3 liters ang kanyang pinaka-capacity at 57 km per liter ang consumption. Napakatipid, di ba mga idol? Sobrang solid niyan. Siyempre pa, meron din tayo ditong hazard light for emergency purpose at meron ditong park brake lock mga idol. So yan ang kagandahan dyan. Pag nag-park tayo sa medyo steep na lugar, yung pababa, pag nag-park brake ka, secure yung motor natin. Sa pangkagandahan din dito, meron tayong side stand cut-off switch. At easy yung ating starter dito. No? May stop and start na rin yan para sa mas matipid na gas consumption. Again, meron tayong mga small pockets. Dalawa yan, left and right. At meron din tayong one push central lock system para sa atin namang susian. So, meron tayong anti-theft dyan. Mga idols, meron na rin itong equipped na USB charger Type A with cover pa yan. Perfect, hindi naman lolobat ang ating cellphone kahit mag-long rides ka pa mga idol. Yan po ang ating mga specs. Again, ang gulong natin sa front ay size 12 at sa likod naman ay size 10. Parehong tubeless yan. Meron silang nilabas na naka-TFT display. Pero yan po yata ay hindi dadating sa atin sa Pilipinas dahil ang sabi sa atin ng ating bubwit, naka-analog ang standard at digital lamang ang ating pinaka-Ride Connect version. Again, mga idols, ang ating ilaw sa likuran, napaka-forma rin, di ba? At meron din tayong position light or daytime running light. Mga idols, pagdating naman sa sukat nito, ang wheelbase nito ay may sukat na 1,260 mm at ang kanya namang seat length, yung taba ng kanyang upuan, 856 mm. Ground clearance naman, 160 mm mga idol. Ang ating naman total weight dito ay 106 kg sa standard version, 105 kg naman para sa ating Ride Connect version. Iyan po ang ating bagong Access 125. Ano po masasabi niyo mga idols? Pwede na kayong umorder nito. Ang presyo ng ating standard version ay may SRP 84,900 at para naman po sa ating Ride Connect, yan naman po may presyo na 93,900. Same price sila ni Passion, na meron ding price na 93,900. Again mga idols, bibili po ba kayo nito? Let me know. Subukan nyo ang ating alagang boyet. Tutulungan at i-assist natin kayo para makakuha nito. First week of October na po ang availability ng mga units. Kaya mag-PM na kayo para mapalista at magpa-reserve na kayo. Again mga idols, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, Boyet Salabarria, para sa mas maraming update ng mga bagong motorsiklo sa Pilipinas. At huwag niyo rin kalimutang i-like at follow ang ating Facebook page para pa sa mga inquiry ninyo. Diyan po kayo mag-PM sa atin at para matulungan natin kayo. Ride safe mga idol. Ciao.